Yeah. in line of their duty habang ginagawa ng trabaho nila. So yun, pag tinignan mo talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng pulis. Siyempre, kalaban ng pulis are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga pondo, pulis, wala sila. panlaban. Kinasuhan naman po sila ng ng robbery hold up po, tsaka yung kinaso sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginastos nyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, so, Captain Hereño, you are recognized. Please tell your story. Good morning, Your Honors. I'm Police Captain Ronnie Areño, assigned at Quezon City Police District. I was wounded during the conduct of legitimate anti-illegal drugs operation happened on February 24, 2021, Your Honors. When it comes to assistance, Your Honors, I received also the 100,000 pesos from the PNP, Your Honor. So you were hospitalized as well? Yes, Your Honor. Saan tama mo, sir? Right leg, Your Honor. Okay, so yung na-encounter mo, may namatay din? Yes, Your Honor. Okay. Okay, andito rin yung ating mamaya, baka tanungin ka, Captain Hereño, no? So, ikaw yung head nung team na nag-conduct ng operation. Yes, Your Honor. Okay. May mga tinamaan din sa mga kasama mo? Dalaw po ang died during operation, Your Honor. At namatay yung dalawa? Yes, Your Honor. So, yung sa kabila, ilan na namatay? Bali tatlo, Your Honor. So, dalawang patay sa'yo, tatlo patay sa kanila. Yes, Your Honor. Alright. Yeah, wounded siya. Alright. So, andito rin po si Miss... hindi, itong mga na-dismissed. Si PO1 Marco Almario. Kasama rin po natin si PO1 Marco Almario. Ano namang reason bakit ka na-dismiss sa kaso mo? Sa serbisyo. Anong rango mo at saan ka naka-station before? Please. Good morning. Good morning, Your Honor. I am Police Officer 1 Marco Almario from Region 3, Zambales, PPO po. Masinloc Police Station. Victims po ako, Your Honor, ng kasi ginawa po akong HBT nung aking pong naging hepe. Inaresto po niya ako sa station namin. Then, forcible po, pinunta niya ako sa prison cell. Then, after 2 hours... Sino ang umaresto sa'yo? Yung chief of police ko po, the late Police Major Nelson Ballesteros de la Cruz. So, inaresto ka sa... Police station po. So, anong naging kaso mo during that time? Yung po, tinaniman po niya ako ng ng illegal drugs at saka baril po, Your Honor. So, ang nagtanim ng yung akusasyon, you allegedly nagtanim sa'yo at doon ka na-dismiss sa kasong yun. Opo, Your Honor. Nakalista ka ba doon sa drug list? Wala po, Your Honor. Okay, so wala ka sa drug list. Wala po. So, ongoing pa rin ba ang kaso mo until now? Nag-file pa ako ng memorandum of appeal sa po, Your Honor, nasa DILG na po. Yung criminal case, meron? Meron po, Your Honor, pero dismiss po, Your Honor. Yung criminal case, dismiss. Opo, Your Honor. So, yung administrative mo, these are the cases that we have to look into again, ano? Kasi itong mga ganito nga, kailangan po natin ng validation if they, indeed, yung kanilang mga kaso was totoo, di ba? At nakakaawa, ano? Kung totoo, yung sinasabi mo, talaga nakakaawa. Pero kung nagsisinungaling ka,
eh syempre nakakamuhi yan, di ba? But I think si IDG, the PNP, NAPOLCOM, IAS have to look into these cases, no? And Mr. Chair, Yes, if I- Congressman Richard Gomez, please. if I may say, yung karamihan sa mga administrative cases ng mga police, ang nagpa-file nun yung mismo mga drug pusher, mga drug lord. Kasi nai-istorbo yung business nila eh. Yeah. In line of their duty habang ginagawa ng trabaho nila. So yun, pag tinignan mo talaga yung mga court cases, marami nagpa-file yung kalaban pa ng police. Siyempre, kalaban ng police are the drug pushers. At the problem, wala silang Ang problema ng mga pondo, police, wala sila. panlaban sa kaso. Mahal ang abogado. And And more than that's- that, most of the time, retired na sila, ongoing pa rin yung kaso nila. Ito, in his case, ano siya dismiss ka no? Once gato yan, di ba? Once na meron na nakapile na kaso, talagang hindi sila sumusweldo, di ba? O once na nag-file na ng kasos against them, tanggal na sila. Suspended, preventive suspension. But wala na yung benepisyo nila. Wala na yung... Sige, Sir, once the decision na becomes final and executory, sir, doon i-stop, sir, yung Sweldo. sweldo po, sir, nila. At So, saka kailangan pag na-dismiss, sir, sila, forfeited, sir, din yung mga benefits po nila, sir. okay, so Mr. sumusweldo... Chair, very short. Sumusweldo ka pa ba, ano? Wala ka na, di ba? Hindi na po, Your Honor. Di na, no? Okay. Yeah, Sige. Mr. Chair, yung decision will be decision of IAS, decision of NAPOLCOM. Kaninong decision ba, Mr. Chair? Gerald Pardo. Admins kasi, ano yan, IAS o kaya NAPOLCOM. Sir, ang mga kaso po kasi, sir, na na-file, sir, sa mga pulis, pwede pong ma-file yan, sir, sa NAPOLCOM, sa IAS, and Either. PNP po, sir, who exercise disciplinary authority over all PNP po. So, hindi ko, sir, alam kung saan yung final na kaso sa kanya. Yes, sir. Mr. Chair, it doesn't matter where they file the case. The point is, what if NAPOLCOM decides, or IAS decides, or the administrative officers of the PNP decides? So, sino masusunod? Pag halimbawa, na-dismissan nyo, pwede bang i-appeal doon, or sa inyo Hindi ba na. i-appeal? How does it work, Mr. Chair? Sir, the NAPOLCOM exercise original jurisdiction, sir. So pag na-file, sir, sa kanila yung kaso, sir, they will be the one to hear the case and decide. So hindi na po yan pupunta, sir, sa PNP. In the case, sir, among IAS, sir, they would recommendatory lang po sa kanila. Pag mag-file po yung mga citizens complaint po, sir, diretso po sa kanila yan, then their findings will be submitted to the PNP, and the chief PNP will be the one to study whether their recommendation is suffice to meet the penalty. So, but after the PNP decides on the case, sir, they still have the right to file an MR, appeal, and so on and so forth, sir. I asked that, Mr. Chair, because as I looked at the report of IAS, for 2016 to 2022, June 30, 32,531 cases were dismissed. Demotion 64, dismissal from service 41, and reprimanded was 12. Because during the last budget hearing, I brought this up to the Philippine National Police. Because the budget of IAS, Mr. Chair, is attached under Philippine National Police. It should be separated from the Hindi na ba Philippine to? National Police so that IAS will be able to decide on their case. Halimbawa, on the other side of the story, Mr. Chair, eto talaga, may ginawa police, may ginawang kalokohan, nakitaan ng ebidensya at saka dinismiss ng IAS. Ang problema kasi, IAS must refer it to the PNP chief Yes. kung papayag. Kung bata ng PNP chief, hindi rin matanggal. So, sayang yung effort ng taga-IAS. So, I was thinking, Mr. Chair, if IAS will be able to help me, I know, Mr. Chair, na ang laki na hihingin, so that we will be able to separate their budget from the Philippine National Police, Mr. Chair. Okay, you need a reply for that? I want to reply from the IAS, Mr. Chair. Yes, please. And then we'll be proceeding first sa sa mga na-dismiss na mga officers of the PNP organization. Sige, go ahead, yes, please. Unang-una po, Mr. Chair, salamat po kay Congressman Emano sa suporta po niya sa IAS. Tama po yung sinabi niya na siyempre po, maigi po kung magkaroon din po kami ng sarili namin pondo. Sapagkat para lang po mas malinaw po yung pag-ugnayan po ng IAS at saka ng NAPOLCOM. Yung IAS po kasi binigyan po kasi sa batas noong kapangyarihan na magkaroon po ng tinatawag ng motu proprio investigation.
Ibig sabihin po ito, kahit wala po mag-complain po sa amin, hindi po katulad sa DAPOL kung kailangan po kasi nila ng complainant. Sa amin po, ang trabaho po namin, kahit wala po mag-complain, meron pong 5 pagkakataon sa batas na kailangan po namin imbestigahan. Yun po yung rason kung bakit po doon sa drug war ay nagkaroon po ng investigasyon na tinatawag pong motu proprio, automatic, na nakasangkutan po ng around 32,803 police personnel. Yun po ang rason kung bakit po sila naimbestigahan po lahat. Sapagkat yung power po namin, Wait, attorney. 32,000. opo, sapagkat ano po, Chair, Mr. Chair, Oo. yung pong bawat police operation, hindi lang naman po isang police po ang kasama po dyan. So lahat yung Usually 32,000 na nakasuhan yun? May automatic administrative investigation case po lahat yan, sapagkat yung po sang-ayon sa batas po yun eh. Okay. Ito po yung mga may namatay po. Ito po yung may victim, namatay, or nagpaputok ng baril, automatic po, iniimbestigahan po ng So in IAS other yun. words, 32,000 were involved, Ang on the po administrative cases. Opo, sila Okay. po ang nasama sa Proceed, please. administrative case. At tama naman po yung sinabi po ni Congressman Imano na kami po ay nag-iimbestiga po ng hiwalay po para matingnan po namin kung ano po ba nangyari doon sa operation na yon. At tama naman po yung sinasabi ng mga ibang kasama ko po na sa PNP po na meron din po naman talaga na nasasabit po lamang sapagkat syempre po dahil po sa kaso nga po na hinaharap nila, kailangan po silang maimbestigahan po at nahihirapan po yung mga kasama namin kuminsan na kumuha din po ng ng tulong po na legal sapagkat siyempre po sa kahit po administrative case kailangan din po ng legal representation po sana. So yun din po, tama po yung kanilang paliwanag po at kami naman po sa IAS ay handa po kami tumulong sa opisina po ni Congressman Emano para po mabigyan po ng mas maganda pong paglilinaw yung aming pong mandato at pagsagawa ng aming mandato. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, Congressman Goma, please. in addition to what Attorney Dulay said and to our colleague Congressman Imano, aside from being independent, I think what is more important here is that when they come up with a decision, dapat hindi na to dumadaan sa highest officer ng agency. Correct? Kasi pag dumaan pa to sa highest officer ng agency, pagbata niya imbestigahan doon, tapos na yun. Sayang talaga yung gagawin nila. So the decision will have to be independent as well. Okay. So proceed tayo muna doon sa mga sa mga natin na dismiss pa si Mr. Sunny Reyes. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So bakit po kayo na-dismiss? Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang drugs tsaka baril po, tinaniman po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder nung lahat ng gasto sa kaso nyo? Opo. Ang totoo po niyan, Sir, Your Honor, yung pangyayari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na pulis po dun sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang pulis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po pulis yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant ng pulis, at dumating po yung PO2 Bungato, tsaka yung PO1 Lumines, tinel over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero nung pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. 4 po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo.
Okay, so... Oo nga eh. So, nakulong po kayo nung 2016, 2017? Kailan po? 2017 po. 2017. Opo. Ha? A case was filed against you. Opo. Sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Na sinasabi mo na... Tinaniman po nila ako. At Okay. dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong? Opo. Kinasuhan naman po sila ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng ginastos nyo sa kaso ay sagot po ninyo? Opo. Sige po. At, Pero po, na-dismiss man naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. administrative. Absueldo po ako. Administrative. Sa administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay.